Natutuwa na talaga uli ako sa hatak nito ni Suzuki Smash. Simula nang pinalitan ko siya ng sprocket na 3060 sa hulihan. Ganda niya na uli. Oh my god, may tatawid pala, di ko napansin, sorry. Road rage. Lady rider yata to eh. So parang babae nga, kaya padaanin natin. Oh my god, na paano yun? Hi guys, what is up? It's me again, JB Moto. Welcome back to my YouTube channel. At sa mga bago ka pala na mapapadpad dito sa aking YouTube channel, ay please hit the subscribe button guys. Palambing naman sa inyo ng isang subscribe yan. Tayo po kasi guys medyo malapit-lapit na pong maka 1,000 subscribers So nakikiusap po ako sa inyo na mag-subscribe kayo para makamit po natin kaagad ang 1K subscribers. So ito na naman nga pala tayo guys, magra-ride na naman tayo. At ang mission natin ngayon guys medyo bad news may sira po itong aking GoPro na ginagamit. Oh my god. Kung kailan pa naman malapit na tayo maka 1K subscribers, ngayon pa naman siya nasira pero ngayon gamit ko pa rin siya. Hindi naman major yung sira niya, minor lang naman siguro. Sana nga, kasi po yung screen niya natatanggal, may hiwalay po. Pero nakakabit pa naman siya, kaya ngayon medyo aware ako dito sa sa GoPro. Tinitidnan ko siya habang ako ay nagvi-video, kasi baka hindi ko mamalayan matanggal yung screen. Wala na tayong iba nito pag nasira na to, kaya ingatan natin mabuti guys. Actually kahapon lang to nasira at ngayon dadaling ko agad sa paayusan, kasi hindi pa ako komportable na ganito yung lagay niya, na may sira siya. Kaya ngayon guys ipupunta na agad natin siya sa sa mga cellphone repair. Sa cellphone repair natin siya dadalhin, kasi wala naman po nag-aayos ng GoPro dito since hindi naman internal yung sira niya, panglabas lang naman, natatanggal yung screen niya. So siguro kaya namang solusyonan ng mga ng mga nagse-cellphone repair sana nga. Dito na tayo guys sa crossing. So dito muna tayo sa Daet guys. Nasa Daet kasi guys yung pinagpapaayusan ko ng cellphone na trusted, kaya dun ko siya itatry ipaayos. Ang biyabihin natin mga nasa 20 kilometers yan, kulang-kulang, mga ganyan. So sana lang wag namang umulan, kasi yung panahon natin ngayon nagbabadya na naman, kumukulimlim na naman. Well, ready naman tayo just in case umulan. May baon naman akong kapote. Nag-aayos sila dito ng mga nagtatapal-tapal sila. Okay, alright, nandito na tayo sa highway. Ihahataw ba natin si Smash? Huwag na muna siguro Nga pala guys, bagong set na to, naka 36 na sprocket na to, saka stock na gulong. Binalik ko na po sa stock. Gasolina meron pa naman, marami pa naman. Sa Daet na lang siguro tayo magpapagas. Galing, nag-clearing sila dito medyo lumiwanag. At sana naman guys masolusyonan tong sira ng aking GoPro kasi pag nasira tong GoPro guys wala na, finish na. Hindi ko naman afford bumili uli ng panibagong GoPro sa totoo lang po, napakamahal po ng GoPro. Saka yung mga iba pang action cam na medyo branded, gaya ng GoPro, tapos DJI,
Insta360 Ace Pro. Yan po yung mga kilalang action cam. Nagre-range yun ng halos kulang-kulang 30,000 guys. Mag-budget ka na ng ganung kung gusto mo ng mga quality video unless magse-second hand ka. Meron pa naman mga second hand na mas lumang model na medyo mura. Nagre-range naman yon sa 10k to 20,000. At syempre kung bago ka lang naman sa pagbablog, I highly suggest na yung mga ganun muna yung kunin mo, mga second hand muna. Yes guys, friendly advice yan mula sa akin na may experience na pagdating sa pagbablog. Meron akong konting kaalaman na kasi malay natin, di ba, magsawa ka kagad sa pagbablog tapos bumili ka ng mamahaling camera, edi sayang lang so much better na wag ka muna mag spend ng ganun kalaking halaga pagdating sa action cam kung ikaw baguhan pa lang naman, kasi hindi mo alam, baka later magsawa ka kaagad. Kasi po ang pagbablog ay hindi po birong yan. Kung ang hangad mo agad mag-success ka kaagad, medyo malabo po yun unless napakagaling mo talaga mag-vlog at pinanganak kang genius sa pagbablog. Pero kung hindi naman kailangan pong paghirapan yan. It takes time guys. Maraming failure yung kakaharapin mo bago ka mag-success. Ay, grabe, ang bibilis nila Tayo dahan-dahan lang tayo, nakakatakot. Alam niyo pag nag-vlog talaga ako, takot ako magpabilis ng takbo, lalo ngayon pagka ganito na nagsasalita ako sa camera. Kasi hindi ako masyadong aware sa kalsada, hindi ako masyadong focus. So as much as possible dito lang tayo sa gilid pagka ganyan. Uy, what is that? Oh my god, na paano yun? Nako po, hindi ko alam kung nasemplang o inatake. Pero parang hindi naman nasemplang kasi wala namang motor na naka balandra doon. Parang inatake guys. Naku, sana okay lang si ate. So ito nga palang ginagamit kong camera guys ay GoPro Hero 9. Ang dami rin po kasi nagtatanong sa akin sa comment section kung ano daw yung ginagamit kong camera. Kaya ito, sasabihin ko na sa inyo. Ito po ay GoPro Hero 9. Nilabas po ito ay around mga 2020 yata, during pandemic days, kung di ako magkakamali So lumang-luma na siya kung tutuusin. Pero okay pa rin naman sa mga kagaya ko na nag-i-start Trip ko sana yung yung Insta360 Ace Pro. Yun sana yung gusto kong camera, kaso hindi talaga kaya ng budget, napakamahal. Maabot siya ng nasa kulang-kulang 30,000. So sobrang mahal po nun. Hindi po natin kaya, hindi ko po kaya mag-spend ng ganun kalaking halaga para sa pag-vlog lalo pa naman tayo nagsisimula pa lang. At matagal ko na rin siyang ginagamit, itong camera ko na to, at masasabi ko naman na sulit siya. Sulit na yung perang pinambili ko sa kanya kasi laki na rin naman ang pakinabang ko, tagal ko na rin siyang ginagamit. At ever since, wala pa naman siyang naging sira talaga, ngayon pa lang. Mio Pacho, Lady Rider yata to parang babae nga, kaya padaanin natin. Naamoy ko pa yung perfume niya. Ang lapit kasi ang bango. Ang bilis magpatakbo, nandun siya agad Oo nga guys, ngayon ko lang napag-isip-isip, what if masira tong GoPro ko
Ano kaya ang kahinatnan ng aking YouTube channel? Magdire-diretso pa kaya ako? Bumili kaya ako ng bagong GoPro? I wonder lang ano. Kaya buti na lang matibay itong ano ko, itong action camera ko. Ngayon pa lang siya nagkaroon ng issue sa tagal ng paggamit ko sa kanya. Siguro mangyayari, just in case man na masisira tong aking camera, siguro bibili ako ng mura, no? Ang dami naman po kasing mga nag-o-offer na ano, na mga murang GoPro, mga murang brand. Andiyan naman yung SJ Cam ano, saka yung Akaso. Yun yung alam kong mga brand na mura ha. Sa SJ Cam siguro mga kulang-kulang 10k meron ka na meron ka ng action cam. Kaso nga lang mag-a-add ka pa rin kasi kailangan mo pa ng mic. Syempre sa pagbablog, lalo na sa pagmumotovlog, kailangan mo naman dyan ng microphone. Hindi naman pwedeng wala kang mic So kailangan mo pa rin ma-spend ng konting pera para sa mic. So siguro sabihin natin mga 12k. Pero wag natin isipin na masisira. Think positive dapat tayo. Baka magkatotoo Pero at least ready tayo ano, just in case mangyari. May plano tayong gagawin. Siguro ganun nga yung mangyayari, just in case masira. Bibili tayo ng mas mura. Or kung may makita tayo na second hand na GoPro Hero 9 din sa market, sa mga online market, ay siguro yun, bibili natin. Since meron na tayong mga ano mga accessory nito. Meron na tayong adapter tsaka itong microphone, di yun na lang, yung camera na lang yung ipoprovide natin. And take note nga pala guys ha, pagka GoPro yung bibilin yung action camera sa inyong pagmumotovlog, kailangan nyo pong bumili rin ng mic adapter saka ng mic ano, magkahiwalay po yun. Ako nga rin po dati nagulat hindi ko rin po kasi alam na bago ka makapaglagay ng microphone sa iyong action camera, kailangan mo pa ng mic adapter. At napakamahal po ng mic adapter ng GoPro. Medyo masakit po sa bulsa. Kung matatandaan ko pa, parang nasa 3,000 itong sa akin yung pagkabili ko sa kanya. 2,000 yata to 3,000, parang ganon. Tas yung mic ganon din, nasa kulang-kulang 3k din. So additional 6k. Ito na, nandito na, malapit na tayo dun sa ating pagpapagawaan. Mga technician kasi ng GoPro talagang nasa nasa Manila pa. Hassle naman kung yun lang yung lalakarin ko sa Maynila, di ba? Yun lang ipupunta ko sa Maynila. Talo pa ako sa pamasahe. So try muna natin dito kung kayang ayusin. So ayan, nandito na naman tayo sa bayan ng Daet. At as usual, syempre traffic yan. Matandaan ko noon nung nag-aaral pa ako dito. Dito po kasi ako nag-aaral dito sa bayan ng Daet. Hindi pa ganito ka traffic dito noon. Pasingit po. Natutuwa na talaga uli ako sa hatak nito ni Suzuki Smash. Simula nang pinalitan ko siya ng sprocket na 3060 sa hulihan. Ganda niya na uli. Siguro na-miss ko lang nasanay kasi tayo na yung sa 34 medyo bagal-bagal yung arangkada nun. Siguro yan yung mga sunod na i-content ko gawan ko siya ng review, yung mga pinalit nating mga piyesa sa kanya. Yung sprocket tsaka yung gulong. Saka itong gulong ang ganda rin. Ang ganda ng V-Style. Napakakapit. Kaya ito nga, break in ko na siya. Bigla namang uminit kanina ang kulikulimlim. Ayan Rosie. Diyan ko kinuha yung DL150 ko. Tapos ito naman yung Motor Trade, kung saan dyan naman galing itong ating Suzuki Smash. Ayun meron silang mga bagong labas. Yung kulay blue na may orange. Oh my god, may tatawid pala, di ko napansin, sorry. Hindi nagbibiro yung init guys, uminit talaga. At
Kaya nakakapaso na. Maaga pa kasi, anong oras pa lang oh? Alas 2 pa lang. Hindi ko alam kung pwedeng umano dito, kumanan habang naka-red. Wala naman nakalagay oh. So pwede siguro ano. Uy, road rage. Ayan, buti na lang may mga ano, may mga enforcer. Minura daw si sir, oh my god. Napatanga pa tayo dun kanina. Grabe. So sana maging okay naman yun ano. Sana wag nang humantong sa mas malalang sitwasyon. No, ganun talaga. Minsan talaga di natin maiwasan yung init ng ulo natin sa kalsada eh. Iyon ang problema, wala tayong parking dito. Napakahirap po talaga ng parking dito. Tignan nyo, punong puno. Dito kasi part o yung pagpapaayusan natin. Nako, negative. Mukhang maghahanap pa tayo ng parking talaga. Iikot tayo guys. Kumusta kaya yung nag-aaway kanina no? My god. Sana tayo, wag naman tayo masangkot sa ganong sitwasyon ano. Hindi ko rin naman masabi sa inyo na hindi talaga tayo masasangkot sa ganon, kasi hindi naman natin alam eh ang mga sitwasyon na darating sa atin dito sa kalsada. Siguro iwas na lang siguro tayo hanggat kaya natin ano. As much as makakaiwas tayo eh umiwas na lang tayo. Nandito na tayo guys, parking lang tayo. Maglalakad pa tayo bahagya. Malapit lang naman. Tapos na tayo magpaayos nitong ating GoPro ano. So dun sa suki kong pinagpapaayusan ng mga cellphone ay hindi niya guys tinanggap. Ayan, pinakita ko yung sira na natatanggal yung screen ay hindi niya tinanggap. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro for safety purposes na rin ano, kasi siguro delikadong dinidikitan yung ganito. So dinala ko siya sa iba, then yun, tinanggap ng iba. So ang ginawa nila guys dinikitan talaga nila guys yung gilid, ayan o. Kaya mayroon na siya plastiko, mga 1 hour daw yan bago tanggalin kasi basa pa daw yung pandikit. So sana maayos ano. At trinay ko rin kanina pagkatapos gawin, trinay ko siyang buksan. Nag-on naman siya. Kagaya ngayon o, try ko ngayon. Ayan o. Ayan, goods naman siya. Natatouch ko naman yung mga screen niya. So totally wala talaga siyang sira. Natatanggal lang talaga tong screen. Ayan, kaya minabuti ko na muna wag siyang gamitin guys, kasi baka pag nilagay natin siya dito sa ating helmet masira lalo, matanggal yung pagkakadikit. So siguro guys hanggang dito na lang muna ang ating video no? So sa mga bago, please subscribe at pakilike naman ang ating video for today. At yan, hanggang dito na lang ang ating video for today. Peace out.